Sashiburi po ulit na makapag-exhort po muli sa inyong harapan. Kinakabahan po ako, hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Pero nagpapasalamat po ako sa Lord sa panibagong opportunity for this another privilege na makapag-exhort po. And for our team verse po sa month of June, breakthrough, gentleness that heals. Napakaganda po pinapaalala sa atin kung gaano ka-gentle ang Panginoon na ang kanyang hinahunan ay nakakapagpagaling ng anumang sugat or wounds na meron po tayo. And sa gabi pong ito, sabay-sabay po tayo at sama-sama po tayong papaalalahanan ng Lord at tuturuan kung paano nga po ba niya maipaparana sa atin, kung ano po ba yung mga dapat nating gawin para po maranasan His gentleness and His healing power. Hindi lamang po sa physical na aspeto ang kagalingan na kayang ibigay ng Panginoon, kundi sa lahat po ng areas ng ating buhay. At ang akin pong exhortation without further ado ay pinamagatan ko pong experiencing God's gentleness and healing when we act. Mamaya po malalaman nyo kung bakit act. And ang akin pong key scriptures na nais pong ibahagi sa atin pong kalagitnaan is nasa Matthew 11:28 to 30. Alam ko pong alam na natin tong lahat. Pero napaka-comforting po kasi nitong verse na ito. At tamang-tama po siya. Isa po ito sa binigay sa aking kapahayagan ng Panginoon. At muling paalala. Ang sabi po sa verses na ito is verse 28, "Come to me, all you are who are weary and burdened, and I will give you rest." Verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Verse 30, "For my yoke is easy and my burden is light." O diba po, napakaganda. At dito po ay pinapaalala sa atin na ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga kabigatan. At sa gabi pong ito, gusto ko rin pong mag-iwan ng ilang puntos o important pointers on how we can experience God's gentleness and healing. Sabi ko po kanina, 'di ba? Sa title is When We Act. Kasi ito po yung tatlong acronym, yung A, C, and T. Kaya ko po nasabing act. Ang first po is, of course, letter A. Ang A po stands for accepting God's invitation. Siyempre po, diba, sinabi po niya dun is, come to me. Iniimbitahan po tayo ng Lord. Siyempre po, una, pupunta muna tayo or a-accept muna natin yung kanyang imbitasyon, yung kanyang paanyaya sa atin. Kasi po, diba sabi nga po sa Revelations 3:20 na ang Panginoon po ay patuloy na kumakatok sa ating mga puso. Siyempre po, hindi naman siya tutuloy or hindi naman siya manghihimasok sa ating buhay kung hindi po natin a-accept siya, kung hindi po natin tutugunan yung kanyang paanyaya po sa atin. So, yun po yung una. Accepting God's invitation. And pangalawa po is coming to God's presence. Coming to God's presence. Di ba po, pag in-accept na natin yung kanyang paanyaya, dudulog na po tayo sa kanyang presensya. Lalapit po tayo sa kanyang presensya. And naalala ko po yung sinabi ng famous pastor. Kung kilala nyo po si Pastor Brad, yung Russian pastor. Ang sabi po niya dun,
sa kanyang one of his teaching, sabi po niya is, God is more than longing for our presence than we long for His. So, sinasabi po dun na ang Diyos daw po ay higit na longing sa ating presensya, sa ating oras, kesa po yung paghanap natin sa Kanya or yung kasabikan natin sa presensya niya. Masabik daw po siya sa presensya natin or sa panahon na ipagkakaloob natin sa Kanya. Although, di ba po, humbly speaking, hindi naman talaga tayo kailangan ng Diyos kasi sovereign siya, powerful siya. Pero ganun po tayo kamahal ng Lord. Ganun tayo ka-importante sa Kanya na pinananabikan niya yung presensya natin. And number 3 po is letter T, or letter T stands for trusting that God will take care of us and take care of all our burdens. Di ba po lagi ito yun? Trusting God. Kumbaga po, and maihabol ko lang din po dun sa coming for God's presence is dito din po ay nangangahulugan na isuko natin, isurrender natin sa Lord yung atin pong mga kabigatan. Kasi po 'di ba, nagsisimula ang pag-heal ng isang tao pagka nagawa na nating aminin na kailangan po talaga natin ang Lord. Ang paghilom ay nasa pag-amin. Sabi nga po 'di ba? Ang paghilom o ang kagalingan ay nasa pag-amin. Kasi po 'di ba, kahit sa mga physical aspect po natin, hindi tayo gagaling kung hindi natin aaminin sa sarili natin na kailangan natin ng manggagamot. Hindi tayo gagaling kung hindi tayo pupunta sa doktor, kung hindi natin aalamin yung mga expert para dun sa field na yun. So, ganun din po sa Lord. Kailangan i-surrender natin lahat ng kabigatan at aminin natin na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kasi po 'di ba, sinabi po niya that apart from Him, we are nothing. Wala tayong magagawa apart from the Lord. And balik na po ulit tayo dito sa pangatlo. Sorry po na naaano po ko kasi first time ko po ulit mag-exhort for a long time. But by God's grace, I pray po na tumimo po sa ating mga puso yung katuroan po na to. Bagamat simple po, I hope and pray that the Holy Spirit will continue to minister to us and through us. And also, number 3 nga po, letter T stands for trusting God. So, ito po, yung magtiwala. Kung kanina po, sa pangalawa is ipagkatiwala or isuko sa Diyos yung atin pong mga kabigatan. Dito na naman po is trusting yung si God na po mismo. Magtiwala po tayo sa power ng Lord, sa kaya niya pong gawin, sa kalakihan ng Diyos. Diba po sabi nga po ni Brother Eddie na walang anumang gabundok ng problema ang makakatumbas or makakahigit sa kalakihan ng ating Panginoon. Mas malaki pa ang Diyos sa kahit na anong bundok. Mas malawak pa ang kaalaman ng Diyos kaysa sa lawak ng mga karagatan, sabi po niya. Which is totoo naman po yun, diba? Sabi nga po niya sa kanyang salita na His thoughts is higher than our thoughts and His ways is better than our ways. Kaya po, nawa ay sa mga pagsubok at kabigatan po natin, imbes na sarilinin po natin, imbes na ikimkimin po natin sa ating mga sarili, ay ipagkatiwala at pagkatiwalaan po natin ang Diyos na buhay, ang makapangyarihan nating Diyos na sinasambat pinaglilingkuran. And bilang conclusion po, ay paalala po sa atin that God is always
there to reach us, more than willing to help us, nabigyan tayo ng kagaanan. Kaya nga po 'di ba sabi niya na ang kanyang pamato ay magaan. Pinapaalala po niya na kapag lumapit tayo sa kanya tayo makakasumpong ng kapahingahan at ng kagaanan ng loob, kapayapaan ng isip, at kasiguraduhan na hindi po niya tayo bibiguin, hindi po tayo mabibigo o walang sayang, walang kalugihan pag sa Diyos po tayo lumapit. Kasi siya lang naman po ang nakakaalam talaga ng lahat. Siya lang naman po ang dapat talaga nating pagkatiwalaan more than anyone else, more than anything else. Dapat po sa kanya lang natin ituon yung ating mga paningin. Diba po sabi niya po nga fix our eyes on Jesus, and we should walk by faith and not by our sight. Sa kabila pong nangyayaring gulo, bukod po sa mga personal struggles natin, alam naman po natin yung nangyayari sa paligid po natin. At napakaganda at comforting verse po nito na lahat po ng kabigatan ay kayang-kaya ng Panginoon. Magtiwala at ipagkatiwala lamang po natin sa Kanya at aminin natin na kailangan po natin siya. Kailangan po natin ang tulong niya. At makakaasa po tayo, diba sinabi rin naman po niya sa Kanyang salita na ang sino mang lumapit po sa Kanya ay hindi niya itataboy. And alam din po natin na walang anumang salita sa banal na kasulatan ang hindi kayang i-fulfill ng Lord, sapagkat sinabi po 'di ba na hindi siya kagaya ng tao na nagsisinungaling, na nangangako tapos hindi gagawin. Dahil tapat po ang ating Diyos, siya po ay mabuti at dakila sa lahat. So yun lamang po, I hope and pray na bagamat maiksi at mabilis po ang aking pong mag-share, I believe po na mangungusap ang mga salitang ito ng Panginoon sa atin, at kahit paano po nawa ay nagdulot po ito ng kalakasan at pag-asa po sa bawat isa. Maraming salamat po. At kung meron pong gustong idagdag ang iba nating mga kapatid, feel free to share po. At bago po ako magpaalam, I just want to seal this teaching, this exhortation in a prayer. Heavenly Father, maraming salamat po o Diyos sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon na muling magkatipon, na muling pagsaluhan ng iyong makapangyarihan at buhay na salita. Maraming salamat, Lord, dahil damang-dapa po namin your presence, yung katapatan mo, dahil muli mo po kaming pinalalahanan at pinalakas ng mga salitang ito na wag po kaming mahiyang lumapit, sapagkat ikaw po ay palaging nag-iintay sa amin, ikaw po ay palaging nananabik sa amin, hindi man po kami karapat-dapat. Lord, maraming salamat po sa iyong dakilang katapatan, sa iyong mayamang habag, sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Thank you, Lord. At nawa po, dalangin po namin na ang iyong mga salitang ipinahayag po sa aming kalagitnaan ay patuloy po na matanim sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. Selyuhan mo po ito ng iyong buhay at makapangyarihang dugo, at patuloy na magbunga ng makapagpapataas ng antas ng aming mga pananampalataya. At dahil po sa patuloy mo rin po kaming hinihilom sa amin pong mga kabigatan, sa amin pong mga sugat, dalangin din po namin na patuloy mong magamit ang buhay na ito upang maging daluyan po kami ng pag-asa, ng pananampalataya at kagalingan din po sa bawat taong ilalagay mo sa aming mga buhay, sa aming pong ministeryong kinalalagyan, sa amin pong mga pamilya, at sa amin pong mga kapwa na makakasalamuha sa araw-araw.
patuloy na magliwanag nawa ang liwanag mo. Patuloy mo po kaming maging asin at ilaw sa pinaglagyan mo po sa amin sa mundong ito. Maraming salamat po, O Diyos. Ikaw lamang po ang siyang patuloy na maparangalan, maluwalhati, maitaas, maitanghal sa buhay na patuloy mong pinapahiram po sa amin. Sa inyo po namin ibinabalik, O Diyos, ang pinakamataas sa pagpupuri, karangalan, at pagsamba sa natatanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen, amen, and amen.